Pagkarating sa mansyon, ay kaagad na ring umuwi ng hasyenda sina Tomby at Pandoy. Sabi naman ni Aling Maming matapos magsara ng gate, "Magsiswimming pala kayo. Bakit hindi kayo nagdala ng tuwalya at damit na bihisan?" Si Maris naman ang sumagot sa kanyang ina, "Nay, hindi naman po kami nag-swimming. Nagpakita po sa amin yung nilalang ng ilog na berberoka at pinaghihila sila Magnus sa ilalim ng ilog. Kaya kailangan kong sumisid para kunin sila sa ilalim. Kaya basa kaming lahat." "Ah, ganun ba anak? Yung mga nawawalang kabataan, natagpuan niyo ba?" "Opo, Nay. Nakita ni Magnus sa isang kuweba sa ilalim ng ilog. Naroon pa ang mga bangkay ng lahat ng nawawala. Nasabi na namin sa barangay kapitan. Sila na raw po ang bahalang makipag-coordinate sa pulisya, pati na sa mga kaanak noong mga nawala ng miyembro ng pamilya." "Kawawa naman pala ang mga kabataang iyon, no?" "Tama po kayo, Nay. Buti at nakita ni Magnus. Kahit papaano ay magkakaroon rin ng closure ang pamilya nila." "Oh, sige na anak. Tara na sa bahay na makapagbihis ka na. Namumutla na ang labi mo, oh. Mukhang giniginaw ka na." Sabi naman ni Maris bago tumalikod. "Yung isa kasi dyan, alam nang basa kaming lahat. Nag-on pa ng aircon kasi mainit raw." Sasagot pa sana si Magnus pero malayo na si Maris. Umakyat na lang din si Magnus sa mansyon para magbihis. Naabutan niyang nakatulala si Althea sa sala at hindi maipinta ang mukha. "Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang mukha mo?" Tanong pa ni Magnus. "Masakit ang tiyan ko, mahal." "Ha? Bakit?" "Hindi ko alam eh." "May nararamdaman ka bang kakaiba sa paligid?" Wala pa naman. Pero kanina, may isang matandang babae ang tumapik sa akin. Kumusta raw ako? Tapos noong lingunin ko naman siya, ay hindi ko naman kilala. Tinanong ko siya kung sino. Hindi sumagot. Ngumisi lang at umalis." "Naku, baka naman di pakpak na yun." "Efraim, pasuyo naman. Magpausok kayo ng insenso at kamangyan sa baba, pati na dito sa loob ng bahay. Ikaw naman, Alona, dito ka lang sa tabi ni Ate Althea mo. Huwag kang hihiwalay sa kanya, ha? May inaasahan tayong aswang na dadalaw." "Opo, Kuya Magnus." Sagot naman ng lahat at nagsikilos na. Lumapit si Magnus sa kusina. Naabutan niya si Rika. "Rika, anong ginagawa mo dyan?" "Nagluluto po ng sweet and sour na isda. Marami kasing pritong isda. Ang sabi ni Ate Althea ay gawin kong sweet and sour para raw may sarsa at malambot kaunti." "Okay, sige, tama yan. Kapag tapos ka na magluto, sabihan mo agad kami, ha? Kumain na tayo kaagad na makapagsarado na tayo ng bahay ng maaga. May darating na bisitang di pakpak maya-maya. Si Mang Ambo, nasaan?" "Nasa kwarto niya po. Pagod yata galing sa hasyenda eh." "Ah, okay, sige." Dumiretso na si Magnus sa banyo at naligo. Pagkababa niya ay naabutan niyang mausok na ang buong bahay dahil sa pausok na insenso at kamangyan. Ilang saglit pa ay nagmamadaling umakyat ang magkapatid na Efraim at Lino. "Oh, ano nangyari sa inyo?" tanong ni Magnus. "Kuya Magnus, may humuhuni na tiktik sa labas." "Sabi ko na nga ba eh, may dadalaw talaga. Masyado nga lang napaaga. Hayaan nyo na, magsara na muna kayo ng mga bintana at pintuan. Rika, kumusta dyan sa kusina?" "Ayos na, Kuya Magnus, pwede na po tayo maghapunan." "Oh, sige na Lino, tulungan mo na roon si Ate Rika mo sa kusina. Ikaw naman Efraim, magsarado ka na ng bintana at pintuan. Alona, tawagin mo na si Mang Ambo sa kwarto niya. Sabihin mo na kakain na. Mahal, tara na sa kusina. Kumain ka lang kahit kaunti para lang malamnan ang sikmura mo. Ipagtitimpla na lang kita ng gatas mamaya bago ka matulog para may sustansya naman si baby." Tumango lang si Althea at inalalaya na ito ni Magnus papunta sa mahabang lamesang kainan sa kusina.
Pagkababa ni Mang Ambo ay sinabi nito agad, Mags, ano yung sinasabi ni Alona na may aswang raw? Ang swerte naman ng aswang na ito ah. Parang isda na lumapit sa mangingisda. Oo nga Mang Ambo, pero mamaya na natin inasikasuhin. Kumain na muna tayo. Nagutom ako sa misyon kanina eh. Kumusta pala ang lakad nyo roon? Ayos naman, nakakapagod lang dahil hinigop kami pa ilalim. Kaya ubusan ng lakas sa paglangoy para makaahon lang pa itaas. Kaso ginamitan kami ng ipo-ipo eh. Kaya walang panama ang paglangoy namin. Nadala pa rin kami sa ilalim. Mabuti nga at naiangat pa kami ni Maris bago tuluyang malagutan ng hininga. Ah, ganun ba? Sige, kakain na rin ako Mags. Tumulong kasi ako kanina sa hasyenda habang wala sina Tommy at Pandoy. Kaya napagod din ako. Agad na ngang nagsikain ng sabay-sabay ang lahat. Matapos makakain ay inalalayan na ni Magnus si Althea papaakyat sa kanilang kwarto. Pinasunod niya naman si Rica para may makasama muna si Althea roon. Mahal, mag-iingat kayo ha. Baka malakas na aswang iyan. Nag-aalalang wika pa ni Althea. Sabi naman ni Magnus, Oo naman mahal, mag-iingat kami. Tsaka dalawa naman kami ni Mang Ambo ang magkasama na makikipag-meet up sa aswang na yun. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Bumaba na nga si Magnus papabalik ng second floor. Naroon na si Mang Ambo, naghahanda noong mahabang baril at kinakargahan ng bala ang magazine. Mang Ambo, paisa-isang putok lang ha. Baka naman magmukha tayong war zone rito at makatawag ng pansin sa mga kapitbahay sa unahan kung babanatan mo ng sunod-sunod na putok. Huwag kang mag-alala Mags, ako bahala. Tinawagan naman ni Magnus si Maris. Oh, Magnus, bakit? Maris, may aswang sa paligid. Inaaswang si Althea. Tinapik raw siya kanina, kaya siguro nasundan rito. Kami na ang bahala ni Mang Ambo. Pero kung mapapadaan naman yan sa inyo, edi iuntog mo na lang sa puno para hindi na kami mapuyat sa kakaabang. Tapos balitaan mo ako ha. Okay sige Magnus. Sagot naman ni Maris at pinatay na ang tawag. Tara na Mang Ambo, sa labas na tayo tumambay. Efraim, pasuyo kami ng kape ni Mang Ambo. Okay po. Sagot naman ng binata. Makalipas ang isang oras ng pagtambay at pagkikwentuhan nila Magnus, ay bigla na lang may lumapag na mabigat sa isang sanga ng mangga. Ayan na Mang Ambo, wika pa ni Magnus. Agad namang inialis ni Mang Ambo ang takip ng scope ng baril at umasinta na agad patungo sa itaas ng puno. Ano Mang Ambo? Hindi ko malinawan Mags eh. Bakit? Wala bang night vision yung ginamit mong scope? Wala Mags eh. E di hanapin mo na lang ang namumulang mata. Bahala ka na mag-estimate sa katawan niya. Sa baba na lang natin sisintensyahan. Agad nang dinampot ni Magnus ang itak at bumaba. Naiwan sa may terrace si Mang Ambo na umaasinta pa rin. Ilang saglit pa ay isang putok na ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Agad naman silang nakarinig ng tunog ng patong nasaktan. Tapos lumipad, pero hindi naman ito nakalayo. Nahulog sa bubungan ng mansyon at nagpagulong-gulong hanggang sa mahulog rin sa lupa. Pero noong naroon na sa lupa ay isa na iyong matandang babae na walang saplot. May manipis na balahibo ang buong katawan at nanlulumahid sa langis. Dahan-dahan iyong tumayo at umaangil kay Magnus. Nagsalita si Magnus. Alam mo Lola, may choice naman po kayo na hindi mambiktima ng mga buntis. Pwede namang mag-alaga ng manok na makakain nyo ng sariwa. O di kaya maghanap buhay kayo sa paraang alam nyo. Tapos ibili nyo ng sariwang manok sa merkado. Sa ganoong paraan, walang manganganib na buhay. Buhay mo ng buntis o buhay nyo. Sumagot naman iyon ng nakangisi. Nagpapatawa ka ba iyo? Sa oras na ito ay ang buhay mo lang ang nanganganib rito. Ay Lola,
Binigyan ko na nga kayo ng pagpipilian dahil kung pipiliin nyo magbago, ay bibigyan ko kayo ng pagkakataon na mabuhay ng tahimik. Huwag kang mag-alala, iho. Kapag nahiwa ko na ang leeg mo, ay matatahimik na ang buhay ko dahil hindi ko na rin maririnig ang maingay mong bunganga. Wika pa noon, sabay takbo patungo kay Magnus. Dahil sa nakaon ang ilaw ng poste sa loob ng compound nila Magnus, nakaon rin ang dalawang malalaking bumbilya sa gilid mismo ng bahay, kaya malinaw na nakikita ni Magnus ang bawat galaw ng matandang aswang. Pagkalapit ay tumalon iyon papunta kay Magnus. Yumuko si Magnus at hiniwaan iyon sa katawan, saka nag-rolling. Kaya hindi siya nakumbabawan noon. Napakisay naman ang katawan ng matanda noong gumuhit sa kanyang dibdib ang itak ni Magnus. Nagulat ito kung paano siya tinablan ng pangkaraniwang itak. Muli siyang lumapit at kaliwat kanan ang pagkalmot na ginagawa. Mabilis na magsinasalag ni Magnus ang braso noon sa pamamagitan ng pagtagpas rin ng itak habang siya ay umaatras. Lalo pang nagalit ang matanda noong makitang napakarami niya ng hiwa sa braso at sa katawan. Paano mo ako nasusugatan? May gamit akong proteksyon na nakalagay sa langis. Sabi naman ni Magnus, hindi po siguro kayo nag-check ng expiry date. Baka naman expired na yung langis na gamit nyo. Hindi maaari! Walang ganyan ang ginagamit kong langis! Wika noon at patuloy na umaangil, nakatunog ng pusa habang sumusugod. Dahil sa nag-iisa lang naman iyon, kaya hindi nahihirapan si Magnus na labanan. Nababasa niya na ang bawat atake noon. Palibhasa, isang pangkaraniwang aswang lang naman iyon. Noong muling sumugod ay nag-sidestep si Magnus, sabay tadyak sa tagiliran ng aswang. Kaya napagulong iyon sa lupa. Nakita niyang tumirik ang mga mata at may inuusal na orasyon. Tapos sinubukang kalmutin ang sariling balat. Pero hindi iyon nasugat. Napangiti na ang aswang at muling tumayo. Mabilis na iyong sumugod sa paraang paggapang. Noong malapit na ay saka tumalon. Muling nag-sidestep si Magnus at buong puyasang tinagpas ang leeg noon. Malalim ang pagkakahiwa at sumirit ang dugo. Pagkabagsak sa lupa ay kumikisay-kisay na lang iyon habang binabawian ang buhay. Nakarinig naman sila ng isa pang malakas na pag-angil mula sa puno ng mangga. Tapos lumapag at tumatakbong sumusugod sa direksyon ni Magnus. Pero bago pa iyon makarating sa kinaroroonan ni Magnus, ay isang putok muli ang umalingaw-ngaw. Nahinto sa pagtakbo ang nilalang at napadapa. Unti-unti rin iyon nagpalit ng anyo papabalik sa anyong tao. Isang dalagita na wala ring saplot. Sabi naman ni Magnus, ang hirap talaga nila pakiusapan. May kasama pala siyang apo. Kung nakinig lang sana siya sa payo ko na magbagong buhay, di pareho pang ligtas ang buhay nilang dalawa. Mga ambo, pakitawag naman si Efraim. Magpapatulong ako maghukay ng paglilibingan ng dalawang ito. Okay, sige Mags. Noong makababa na ang binata, ay tatlo silang nagtulong-tulong sa paghukay ng paglilibingan noong maglola. Saglit pa silang nakiramdam sa paligid kung meron pa bang ibang aswang. Pero mukhang wala na. Kaya nagsiakyat na sila ng mansyon upang magpahinga. Pagkapasok ni Magdo sa kwarto ay gising pa sina Althea at Rica. Okay na Rica, pwede ka na bumalik sa kwarto nyo. Tapos na kami sa baba. Nailibing na rin namin ang mga aswang. Okay po. Maiksing sagot ng dalaga at lumabas na ng silid. Pagkahiga ni Magnus ay agad naman siyang niyakap ni Althea. At nagpasalamat ito dahil wala na raw siyang nararamdamang kakaiba. Hindi na rin sumasakit ang kanyang tiyan. Kaya imbis na matulog ay humiling muna ito ng paglalambing kay Magnus
na hindi naman tinanggihan pa ng huli. Isang linggo ang lumipas. Walang kakaibang problema na dumating. Walang gumagambalang aswang sa paligid. Kaya ginugulang muna ni Magnus ang mga araw na iyon sa pagtambay sa hasyenda para magmasid sa ginagawa ng mga tauhan niya roon. Hanggang sa sumapit na nga ang araw ng kasal nila Magnus at Althea. Dumating ang mami at daddy ni Magnus, pati na si Father Jacinto, na siyang nag-facilitate ng kanilang kasal. Dahil sa matagal na rin naman na alam ng pamilya ni Magnus ang tungkol kay Althea, kaya hindi na nagulat ang mga ito noong papuntahin sila ni Magnus sa Bohol para sa kanyang kasal. Ginanap ang kasal sa resort na pinuntahan dati nila Magnus at Althea para kumain ng seafoods na gustong gusto nito. At syempre, hindi mawawala sa mga handa ang mga seafoods na iyon. Meron ding lechon at iba't ibang putahe na specialty rin ng nasabing resort. Habang isinasagawa ang kasal, ay naroon sina Aling Maming, Maris at Mang Rudy sa bandang hulihan. Expected na ni Aling Maming na hindi matatapos ang kasal, ay aalis rin si Maris. Kaya sinabi niya sa asawang si Mang Rudy na doon lang sa may labas ng resort iparada ang service na jeep para madaling maihatid ang dalaga papauwi ng bahay kapag hindi na nito kinaya ang aktwal na kaganapan ng kanyang kabiguan. Noong sabihin na ng pari na si Father Jacinto ang mga katagang "You may kiss the bride", ay doon na napayuko si Maris, kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha. Kaya dahan-dahan na siyang inalalaya ni Mang Rudy papunta sa sasakyan at iniuwi sa kanilang bahay. Habang nasa biyahe, ay patuloy sa paghagulgol si Maris. Si Mang Rudy naman ay napapailing-iling na lang na naaawa sa anak. "Anak, paano kasi nangyari na nahulog si Sir Magnus kay Althea? Kayo itong matagal lang magkasama sa mga misyon. Baka naman kasi puro pagpapakipot ang ginagawa mo. Kaya noong makatagpo si Sir Magnus nang wiling lumatag agad sa kung saan-saan, ay iyon na ang sinunggaban niya." Sabi naman ni Maris, "Gusto niyo rin ba, itay, na maging katulad ako ni Althea na lumalatag ka agad?" "Hindi naman sa ganun, anak. Pero sana medyo nagluwag ka kaunti ng PC. Yun bang nagparamdam ka na may pagtingin ka rin? Ang mga lalaki kasi ay mabilis sumuko, lalo na kapag lalaking anak mayaman. Sanay sila na mabilis na kukuha ang mga bagay-bagay, lalo na kung babae. Ang sa akin lang naman ay sana nagparamdam ka rin na meron kang pagtingin at meron siyang aasahan kung sakaling maghintay siya kung kailan ka man maging handa." Hindi na sumagot pa si Maris at nagpatuloy na lang sa pag-iyak. Pagkarating sa mansyon ay nagtatakbo na si Maris papauwi ng bahay at doon ibinuhos ang pag-iyak sa loob ng kanyang kwarto. Pagkapasok naman ni Mang Rudy sa bahay ay dumiretso na ito sa kusina at nagtimpla ng kape, saka umupo sa labas ng bahay. "Ay, sana lechon ang kaharap ko ngayon, kung hindi ko lang kailangan samahan ang nabigo kong anak." Iiling-iling na wika pa ni Mang Rudy, dahil noong mapadaan siya sa reception area ay nakita niya na ang mga nakalatag na pagkain na hinahanda ng mga resort staff. Bago lumubog ang araw ay nagsiuwian na ang mga ampon ni Magnus. Sila Magnus naman ay nagpaiwan pa sa resort dahil nag-book siya ng 3 araw para sa kanilang honeymoon ni Althea. Ang mga magulang naman ni Magnus ay sumama pa kay Father Jacinto sa San Isidro dahil may pag-uusapan pa sila tungkol sa negosyo nilang mga armas. Masayang nagtapos ang selebrasyon ng kasal ni Magnus at Althea at kasalukuyan na silang nakatingin sa kisame matapos magsagawa ng isang pagniniig. Nagsalita si Althea, "Mahal,
Siguradong masayang masaya si Tatay Naro kung nakikita niya na masaya rin ako ngayon. Oo nga eh, tama ka. Kaso, masyado na siyang matanda. Ang mutya ng hangin na lang pala ang nagpapahaba ng buhay niya. Mahal, kapag wala na ako, ay gusto kong si Maris ang sunod mong mamahalin ha. Nagulat naman si Magnus sa sinabi ni Althea. Teka, anong mawawala ang pinagsasabi mo? Kakakasal pa lang natin? Iiwanan mo na ako agad? Ano ka ba? Hindi ko lang maipaliwanag. Pero may nararamdaman akong takot. Ang sabi kasi nila, ang buhay ng isang ina ay nasa hukay na kaagad kapag manganganak ito. Kaya kung sakaling maging dalawang paa ko na ang nasa hukay, gusto ko si Maris lang ang babaeng iyong mamahalin. Ay, ano ka ba? Napaka-inappropriate naman yata ng topic na iyan para pag-usapan sa gabi mismo ng ating kasal. Sorry na mahal, natatakot lang naman ako sa maaaring mangyari sa hinaharap. Wika pa ni Althea at yumakap na kay Magnus. Hindi na lang din inaway pa ni Magnus kahit hindi niya nagugustuhan ang topic na binabanggit nito dahil baka magtampo at makasama pa sa pagbubuntis. Samantala, ikalawang araw na iyon ng honeymoon nila Magnus at Althea. Bandang 4:30 ng hapon nang matapos ang ginagawa sa kamali, sina Tomby at Pandoy. Tomby, paano? Mauna na ako. Ikaw na ang bahala magkandado rito ha. Okay sige tol, ako na bahala dito. Agad na nga naglakad si Pandoy papauwi sa kanyang bahay. Pagkarating niya, ay si Nena lang ang kanyang naabutan. Nena, si Lingling, nasaan? Naroon sa taniman niya ng gulay, kasama si Weng. Ha? 5:00 na ah. Malapit ang dumilim. Dapat hindi sila nagpapaabot ng pagdilim roon. E di sundan mo na lang Pandoy, para makasiguro tayo. Hindi ko sila masusundan dahil kasasalang ko lang ng sinaing eh. Agad na ngang umalis si Pandoy at nagmamadaling maglakad patungo sa dulong bahagi ng hasyenda kung saan naroon ang gulayan ng kanyang asawang si Lingling. Pagkarating roon ay tinawag niya ang pangalan ng asawa at ng kapatid nito na si Weng, pero walang sumasagot. Kaya nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating sa pinakadulo. Doon na siya kinabahan noong makita ang mga inaning gulay na nagkalat sa lupa. Kasama ng nakatagilid na bayong, may mga bakas rin sa lupa na nanlaban ang mga iyon at pilit na kumakawala. Halos maiyak si Pandoy nang mapagtantong mukhang may dumukot sa asawa niya at sa kapatid nito. Sigaw siya ng sigaw paikot-ikot sa bahaging iyon pero walang sumasagot sa kanyang mga pagtawag. Ang tanging direksyon lang na maaaring mapuntahan roon ay papaakyat sa matarik na pangpang at hindi basta-bastang maaakyat ng normal na tao kung hindi naman professional mountain climber. Tuluyan na lang dumilim ang paligid ay naroon pa rin si Pandoy, nakalupasay sa lupa at tinatawag ang pangalan ng asawa. Hanggang sa dumating si Tomby na may dalang flashlight. Pandoy! Pandoy! Tawag pa nito habang nakatutok ang flashlight. Nakita niya naman ito agad. Tol, anong ginagawa mo rito? Pinuntahan ako ni Nena sa bahay. Ang sabi, hindi pa raw nakakauwi sina Lingling at Weng. Tapos sumunod ka raw dito at hindi ka pa rin nakakauwi. Sabi naman ni Pandoy. Tol, mukhang may dumukod sa kanila. Nag-imbestiga ka na ba? Oo, pero walang ibang madadaanan kundi pa itaas lang. Nag-imbestiga ka na pala. Bakit hindi ka pa umuwi? Nang mapag-isipan natin ang susunod na gagawin na hakbang. Tara na, sa bahay na natin yung pag-isipan. Wala tayong magagawa kung tutunga lang tayo rito. Wika ni Tomby at inakay na papatayo si Pandoy. Agad rin namang sumunod ang huli at doon sila umuwi sa bahay ni Tomby. Pagkarating sa bahay ni Tomby ay sinabi nitong, saglit lang at tatawagan ko si Magnus. Sabi naman ni Pandoy,
Huwag tol, nakakahiya. Nasa honeymoon pa sila tapos iistorbuhin natin. Huwag mo nang isipin ang nakakahiya. Kilala natin si Magnus. Mas uunahin niya ito kaysa sa honeymoon nila. Tsaka alam ko ang sasabihin ni Magnus. Kapag hindi natin agad ipinalam sa kanya, magagalit yun. Kinuha ni Tomby ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ni Magnus. Hello tol, pasensya na sa istorbo. Si Lingling at Wing kasi nawawala. Mukhang may dumukot sa kanila doon sa taniman ng gulay. Sabi naman ni Magnus. Sige, hintayin niyo ako dyan. Ha? Hindi naman namin sinasabing magpunta ka kaagad rito. Tumawag lang kami para hingian ka ng payo. Walang magagawa ang payo ko kung hindi natin matutuntun agad ang kinaroroonan nila Lingling at Wing. Baka 1 oras pa mahigit bago ako makarating dyan. Wika ni Magnus sabay patay ng tawag. Sabi naman ni Pandoy. Anong sabi ni Magnus? Hintayin raw natin siya at darating siya rito pagkalipas ng 2 oras. Wala raw magagawa ang payo niya kung hindi natin mahahanap agad si Lingling. Tila maiiyak naman si Pandoy sa narinig. Ramdam niya ang pagmamahal sa kanila ni Magnus na kahit pa nasa honeymoon ito ay handang putulin ng maaga ang bakasyon para lang tulungan sila sa problemang kinakaharap. Sa bahagi naman ni Magnus, Mahal, tara, uwi na tayo. Dinukot raw si Lingling at Wing. Hindi pa alam kung ano ang dumukot. Pero ang duda ko ay hindi tao, kundi mga engkanto. Ganun ba? Ayos lang. Nabuboard na rin ako rito eh. Mas maigi roon sa bahay. At may kasama akong ibang makakausap. Namimiss ko na rin ang mga kasama natin sa bahay. Pero bago tayo umuwi, mag-take out muna tayo ng buttered shrimp at baked tahong. Tig-1 kilo. Gusto kong kumain noon para makapag-ulam rin sila. Okay, sige. Pumunta ka na lang muna sa restaurant. Umorder ka na doon. Tapos hintayin mo ako. Ako na ang maghahakot ng mga gamit natin rito papunta sa sasakyan. Okay, mahal. Sagot naman ni Althea at agad sumunod sa sinabi ni Magnus. Pagkaalis ni Althea ay agad nang iniligay ni Magnus ang mga gamit nila sa bag at dinala sa sasakyan. Pagkarating sa sasakyan ay tinawagan niya si Maris. Pero nakakailang ring na ang cellphone nito ay hindi pa rin sinasagot. Balak niya lang sanang magtanong kung ano ang maaaring kumuha na nila lang kina Lingling at Wing. Pero dahil sa hindi nga sumasagot, kaya hindi niya na lang din inulit ang pagdial ng numero nito. Nabanggit rin naman sa kanya ni Tomby noong nasa reception sila ng kasal na biglang umiyak si Maris, kaya napilitan si Mang Rudy na iuwi ito. Alam ni Magnus na masasaktan si Maris sa gagawin niya pagpapakasal kay Althea, pero ito ang nakikita niyang tamang gawin sa pagkakataong iyon. Lalo at buntis na si Althea at matagal niya na rin naman itong kasama sa bahay bilang kanyang partner. Noong maisakay na lahat ng gamit nila, ay pinuntahan niya na si Althea sa restaurant. Nabayaran na pala nito ang in-order na pagkain. Iniiwanan din naman ni Magnus ng malaking halaga si Althea para panggastos nito sa bahay, pati na sa pag-aaral ng mga estudyante nila. Mahal, 15 minutes pa raw. Wika pa ni Althea. Okay lang. Sige, tatawagan ko lang muna si Mang Adimir. Hello, Mang Adimir. Pasensya na sa istorbo. Dinukot kasi ang asawa ng kaibigan ko. Bale, 2 silang dinukot, parehong babae. Noong mga nakaraang linggo, ay madalas raw makarinig yung si Lingling ng mga pagsitsit. Yun nga lang, siya lang ang nakakarinig. Marami kasing pwedeng maging suspect rito. Lalo at papunta sa kasukalan ang unahan noong gulayan at mahirap maakyat ng tao. Ano po kaya sa tingin nyo ang may gawa nito? Magnus, base sa mga sinabi mo, sa tingin ko, kapre yan na tinatawag na agta. Mahilig sila sa mga babae. Sa katunayan, lahat naman yata ng mga kapre ay mahilig sa babae. Pero, mas matindi nga lang ang ugali ng agta.
Mas matyaga siya mag-abang at maghanap ng pagkakataon para makapandukot ng babae. Ano pong ginagawa niya sa mga babae? Ano pa nga ba sa tingin mo? Di ginagawang parausan. Ha? Papaano po? Kapre sila, di ba? Most likely nasa 7, 8 or 9 feet ang tangkad noon. Siyempre, hindi maipagkakaila na may malalaking alaga rin iyon. Di, mapapatay niya ang babaeng bihag sa isang sargo lang. Hindi ganun, Magnus. Magpapalit sila ng anyo bilang tao. At kapag nasa ganung katauhan na sila, ay saka na sila i-score. Kaya na iyong tiisin ng isang babae. Kasi magiging pangkaraniwan na rin naman ang laki at haba noon. Intensyon nila makabuntis ng babaeng tao para makapagparami ng lahi. Kaso ang problema, bihira ang nagkakaroon ng perfect match. Madalas namamatay ang babae bago pa isilang ang anak nila na kapre. At kahit naman maisilang niya ang sanggol, iyon na rin ang katapusan niya. Mamamatay na rin ang babae matapos makapanganak. Papaano namin yung tatalunin, Mang Adimir? Malamang mas malakas iyon kaysa sa akin. May paraan naman doon, Magnus. Abangan mo kapag i-score na siya. Dahil magpapalit na siya ng anyo bilang tao. Di may laban na kayo. At syempre, medyo jahi sa kanya ang makipaglaban na walang kahit anong saplot at lalawit ang armas niya. Kaya yun ang pagkakataon nyo para lumaban. Pero sa tingin ko ay hindi naman kayo mahihirapan na kalabanin iyon. Kasama nyo naman si Maris, di ba? Yun nga po ang problema, Mang Adimir. Mukhang hindi siya makakasama. May kinakaharap lang siyang personal na problema. Ganun ba? Di, bilisan nyo lumaban bago pa makapagpalit muli ng anyo ang agda at makabalik sa normal yung tangkad at laki. Okay, sige, Mang Adimir. Maraming salamat ulit sa impormasyon. Walang anuman, Magnus. Sagot naman ang matanda sa kabilang linya. Saktong natapos ang pag-uusap ng dalawa, ay dumating na rin naman ang order ni Althea. Tara na! Wika ni Magnus at agad na silang nagsitayo at nagtungo sa sasakyan. Pagkarating sa mansyon, ay ibinaba lang ni Magnus si Althea at ang mga gamit nito. At agad na rin siyang umalis upang magtungo sa hasyenda. Dinayal niya ang numero ni Tomby. Hello, Tomby. Papunta na ako dyan. Kakalis ko lang ng mansyon. Maghanda kayo ng lubid dyan. Aakyatin natin ang pampang sa gilid ng hasyenda. Nakausap ko si Mang Adimir. Ang sabi niya, maaaring agta ang kumuha kina Lingling at Weng. Iyon daw ang nilalang na mahilig talaga sa mga babae dahil gusto nilang palahian. Mamaya ko na ipapaliwanag kung papaano at ang iba pang detalye. Naitanong ko rin naman yan kay Mang Adimir. Basta yung sinabi ko ha, maghanap kayo ng 3 set ng lubid na magagamit natin. Okay, Mags, copy. Sagot naman ni Tomby sa kabilang linya. Ilang minuto lang ng biyahe ay nakarating na nga si Magnus sa hasyenda. Doon na siya dumiretso sa bahay ni Tomby. Naabutan niyang naroon si Pandoy, nakatulala habang tumutulo ang luha. Pandoy, hindi maliligtas si Lingling kung magluluksa ka na agad dyan ng maaga. Kailangan ko ng 100% ng focus mo sa misyon. Sige na, kunin nyo na ang mga bagyo sa sasakyan. Pinahiran ko na rin ng holy oil ang talim ng mga itak nyo para tatalab kahit pa sa mga elemental. Tomby, pasuyo pala. Kailangan natin ng tubig. Wala nang laman yung mga baunan natin sa bag. Magdala na rin tayo ng mga pagkain at pangmerienda, kahit tinapay at biskwit, tsaka dilata. Hindi natin alam kung aabutin tayo hanggang bukas sa paghahanap. Kaya dapat may pagkain na rin tayo. May bigas naman dyan sa bag, di ba? At tsaka yung lutuan natin ng kanin. Siya nga pala, magbihis kayo ng pantalon at combat shoes para ligtas ang mga paa nyo, kahit pa matagalan tayo sa pag-akyat. Okay, Mags, sagot ni Tomby. Tinapik naman ni Magnus ang balikat ni Pandoy. Huwag kang mag-alala, tol. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nababawi ang asawa mo. Kaya ayusin mo na ang sarili mo at maghanda na. Tumingin naman si Pandoy kay Magnus at tumango.
Saka nagtungo na sa kanilang bahay para magbihis ng damit at magsuot na rin ng safety shoes. Pagkabalik ng dalawa ay hawak na ni Magnus ang isang box kung saan naroon ang mga climbing equipment. Oh, sige na, kumuha na kayo rito at ikabit nyo sa lubid. Siguraduhin nyo gumagana ang mga flashlight nyo ha, at magdala na rin ng ekstrang battery. Noong maihanda na ang lahat, ay nagsimula na sa paglalakad ang tatlo patungo sa pampang sa dulo ng hasyenda. Tara na! Wika ni Magnus at nauna na sa pag-akyat. Mabagal ang proseso ng kanilang pag-akyat dahil matarik talaga iyon. Kaya sinisigurado muna ni Magnus na maayos ang pagkakakabit ng mga clamps at hook para hindi sila diretsong babagsak sa ibaba kung sakaling makabitaw sila at dumulas ang pagkakahawak. Pasado na 9:00 ng gabi pero nasa may gitnang bahagi pa lang sila ng pampang. Mga tol, pahinga muna tayo. Iba pala ang pagod kapag umaakyat ng pampang. Malayong malayo sa pagod ng normal na pag-akyat sa bundok. Wika pa ni Magnus. Halos hindi naman makapagsalita sa pagod ang dalawa. Tama ka, Mags. Nanginginig ang mga kalamnan ko. Sagot ni Pandoy. Si Tomby naman ay nakanganga habang nakasandal sa gilid ng malaking bato. Siguraduhin niyong maayos ha ang pagkakakabit ng mga hook nyo. Malayo-layo na tayo sa ibaba. Para tayo nitong basag na itlog sa ibaba kapag nahulog tayo sa ganito katarik. Oo, Mags. Sagot naman ni Pandoy. Napanay ang check ng kanyang harness sa katawan kung maayos pa rin ba ang pagkakakabit. Pasado 11:00 ng gabi ay nakasampa na sila sa pinakaitaas ng pampang na iyon. Tomby, Pandoy, itali nyo lang sa gilid ang dulo ng mga tali natin ha. Pakasakaling kailangan natin bumaba dito. Magagamit pa natin yan. Hala, Mags, parang hindi ko nakakayaning dumaan pa dito uli eh. Wika pa ni Tomby. E di sige, kapag nabawi natin sila Lingling at Weng, ay maglakad na lang tayo patungo sa kasunod na bayan. At doon na maghanap ng maaarkilang sasakyan papabalik ng Santa Ines. Ano, ayos na ba ang pahinga nyo? Tara na! Wika ni Magnus. Kahit hinihingal pa kaunti, ay tumayo na rin ang dalawa at inilabas ang kanilang mga flashlight. Inusisa nila ang bawat gilid ng bato at mga kuweba sa bahaging iyon. Pero wala talagang palatandaan na nagpunta roon sina Lingling. Sumapit na lang ang 5:00 ng umaga. Inaantok na sila sa pagod at puyat. Pero wala pa rin silang ideya kung saan na napunta sina Lingling. Sabi ni Magnus, Mga tol, magpahinga na muna tayo. Hindi na rin natin magagawang lumaban sa ganitong estado natin na antok at nanghihina na sa pagod. Oo nga, Mags, tama ka. Pagsang-ayon naman ni Tomby, pero si Pandoy ay hindi umiimi. Naupo sila sa gilid ng isang malaking puno hanggang sa nakatulog. Nagising na lang sila noong masikatan na ng araw ang kanilang mukha. Mga tol, gising na. Wika pa ni Magnus. Mag-almusal na muna tayo, saka tayo magpatuloy sa paglalakad. Saan naman tayo pupunta, Mags? Diyan sa bundok na yan. Kung wala sa bahaging ito ang kumuha kina Lingling, maaring may tirahan yun sa bundok na iyan dahil mukhang walang napapagawi dyan. Kakasya ba ang pagkain natin dyan sa 1 o 2 araw? Mukhang kakasya naman, Mags. Nagdala ko ng bigas, dilata, noodles at 3-in-1 na kape. Huwag lang tayo mag-aksaya masyado ng tubig. Hindi tayo sigurado kung makakahanap tayo ng ilog na mapagkukuhanan. E di sige, magkape lang muna tayo ngayon, tapos tinapay. Mamayang hapon na tayo kumain ng kanin para isang kain na lang. Kailangan nating tipirin kung anong meron tayo dyan. Agad na ngang inassemble ni Pandoy ang dala nilang butane stove at nagpainit ng tubig na sasapat sa 3 maliliit na tasa. Tahimik lang silang nagkakape. Noong makatapos, ay saka nila ipinagpatuloy ang paglalakad. Mags, malayo-layo rin pala ang bundok na yan, no?
Parang ang lapit lang tignan. Oo nga eh. Mabuti na lang at pare-pareho tayo naka-safety boots. Safe ang paa natin kahit maputikan sa daan. Patuloy pa sila sa katamtamang bilis ng paglalakad hanggang sa umabot na sila ng pasado 3:00 ng hapon. Mags, magsaing na tayo. Nagugutom na ako eh. Wika pa ni Tomby. Sabi naman ni Magnus, Teka, humanap muna tayo ng maayos na pwesto. Mukhang uulan oh. Baka maabutan tayo ng ulan. Wala pa namang kuweba na malapit rito. Tomby, subukan mo umakyat sa punong yan. Tanawin mo ang paligid kung meron tayong maaring mapagpahingahan na bahagi. Okay, sige Mags. Sagot pa ni Tomby at dali-dali nang umakyat sa isang mataas na puno ng nyug malapit sa kanilang kinaroroonan. Ilang saglit pa ay sinabi nito, Mags, may kubo sa unahan. May usok rin sa kusina. Ibig sabihin may tao. Sabi naman ni Pandoy, Humanap ka na lang ng kuwebang mapagtataguan natin, tol. Baka hindi safe dyan. Baka mga aswang naman ang nakatira dyan. Sumagot naman si Magnus. Malaki ang tsansa mga normal na tao ang nakatira dyan. Dahil kung mga aswang yan, bakit may niluluto sa kusina? Bihira ang mga aswang na nagtsatsagang magluto ng pagkain kung pwede naman nilang kainin ng hilaw. Lalo at mas gusto naman talaga nila iyong hilaw. Pagkababa ni Tomby ay sinabi nito, May punto si Magnus, tol. Kaya tara na, napapagod na rin ako maglakad eh. Kailangan natin ng maayos na bahay na mapagpapasilungan bago pa bumagsak itong malakas na ulan. Okay, kayo bahala. Wika ni Pandoy. Muli na nga silang nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa tapat ng isang katamtamang laki ng kubo. Nakapagtataka dahil ang bakura noon ay yari sa kahoy na may tulis ang dulo. May mga kawayang bagakay rin na nakasandal sa mga gilid. Si Magnus ang nagsalita. Tao po! Tao po! May tao po ba dyan? Isang lalaki naman ang lumabas mula sa kusina. Oh, sino kayo? Anong kailangan nyo? Ako si Magnus Argente. Ito naman ang mga kaibigan ko, sila Tomby at Pandoy. Oh, ano ngayon? May dumukot kasi sa asawa nitong kasama ko si Pandoy at patungo sa direksyong ito ang pinuntahan. Kaya hinahanap namin. Kaso mukhang babagsak ang malakas na ulan dahil kanina pa madilim ang buong paligid. Baka pwede kaming makisilong sa inyong kubo. Kahit dyan lang sa may gilid na bahagi basta may bubong. Napansin naman ni Tomby na may sumisilip sa may bintana. Isang ginang at isang dalagita. Mags, sa bintana. Bulong ni Pandoy. Muling nagsalita si Magnus. Huwag kayo mag-alala, hindi kami mga aswang. Ang totoo niyan, iniisip namin na mga aswang ang dumukot sa asawa nitong kasama ko. Kaya balak namin puntahan ang bundok na iyan. Wika pa ni Magnus, sabay turo sa direksyon ng bundok na nasa likuran ng bahay. Paano kami makakasiguro na hindi kayo mga aswang? Sabi naman ni Tomby. Eto may dala nga kaming asin. Pwede mo ring ilagay sa pintuan ng bakuran nyo ang nakapabaliktad na walis tingting. Handa rin kami magpasilip ng mga mata para malaman mong hindi nakabaliktad ang refleksyon. Nakita nila Magnus na tumango ang ginang doon sa lalaki. Okay sige, pwede kayong manatili ng isang gabi dito. Pero hindi kayo pwedeng tumuloy sa pamamahay namin. Maaaring hindi kayo mga aswang. Pero baka naman mga rebelde kayo. Madalas pa naman may mapadaan dito. Si Magnus naman ang sumagot. Oo pare, malaking tulong na sa amin yun. Kahit dito lang kami manatili sa terasa ng bahay mo. Dito na rin kami magluluto ng makakain namin. May dala naman kami lutuan. Ano nga pala ang pangalan mo pare? Jaime. Ito nga pala ang asawa ko si Lisa at ang panganay naming anak si Elsie. Wika pa ng lalaki, sabay ang paglabas ng dalawang babae sa pamamahay. Napansin ni Magnus na buntis ang ginang. Mga nasa 7 buwan na siguro dahil sa laki ng tiyan nito. Naku pare,
Buntis pala ang asawa mo? Paano yan kapag nanganak? Sino magpapaanak sa kanya? Meron naman kaming kakilalang kumadrona. Kaso, 3 oras na lakad pa mula rito. Delikado yan pare. Kasi kung malapit na siya manganak, hindi kailangan mong sunduin ang kumadrona. Silang dalawa lang nitong dalagitan nyo ang may iwan rito. Paano kung may sumalakay na aswang? Naisip ko na rin yan pare, pero wala kaming pagpipilian. Ito lang ang lupain na meron kami. Minana lang namin ito sa mga magulang ni Lisa. Hindi kasi ako taga rito eh. Tatango-tango naman si Magnus. Sina Tomby at Pandoy naman ay nagsisimula na mag-set up ng paglulutuan ng kanin. Magsasaing pa lang kayo? Tanong ng ginang. Oo eh. Jaime, bigyan mo na lang sila ng nilagang kamuting kahoy natin. Marami naman yan masyado. Sumabat naman si Magnus. Hala, wag na. Nakakahiya. Naabala na nga namin kayo sa pagpunta namin rito. Babawasan pa namin ang pagkain nyo. Nako, wag mo yung alalahanin. Marami kaming tanim rito ng kamuting kahoy. Lalo na at iyon lang naman ang kinakain namin rito. Uwi ka naman ang lalaki si Jaime at nagtungo na sa kusina. Sabi naman ni Magnus, Pandoy, anong dilata na dala mo dyan? Sardinas at corned beef. Pero 4 lang yung corned beef. E di sige, ibigay mo sa kanila yung 4 na yun. Agad namang sinunod ni Pandoy ang sinabi ni Magnus. Baon nyo ito, di ba? Baka wala na kayo makain pag umalis kayo rito. Uwi ka pa ng lalaki. Ayos lang yan. May iba pa naman kaming dilata. Sagot naman ni Magnus. Nagluto na lang si Pandoy ng noodles para may mahihigop silang sabaw habang malamig ang panahon. Nasa pasado 4:00 na rin kasi at nagsisimula ng umulan kasabay ng malakas na hangin sa paligid. Jaime, para ba sa mga aswang, yung mga bagakay na nakahanda? Oo, dahil napakadalas kaming pasyalan rito ng mga aswang. Halos gabi-gabi nga talaga. Wala kami ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Sana dumalaw sila ngayong gabi no, habang narito pa kami. Para naman mabawasan natin ang mga gumagambala sa inyo. Talaga? Tutulungan nyo kami? Wika pa ni Jaime. Oo naman, gaya ng sabi ni Magnus kanina, aswang ang hinahanap namin ngayon. Dahil baka may alam sila sa pagkawala ng asawa nitong si Pandoy. Salamat ah. Tsaka, huwag na pala kayo matulog dito sa terasa. Lumalakas na ang ulan no, at malakas na rin ang hangin. Kaya hindi malayong mabasa kayo. Dito na lang kayo sa loob. Tumango naman si Magnus sa mga kasama at pumasok na nga sila. Kinagabihan, halos kakalampas pa lang ng 6:00 ng gabi, ay biglang dumaing ang ginang na si Lisa na sumasakit raw ang kanyang tiyan. Napansin naman nila Magnus ang pag-aalala sa mukha ng buong pamilya. Sabi ni Magnus, Jaime, anong problema? Mukhang narito na naman ang mga aswang na madalas dumalaw sa amin. Sumasakit kasi ang tiyan ni Mrs. kapag may aswang sa malapit. Nakita ni Magnus na biglang isinara nila Tomby at Pandoy ang mga bintana. Mga tol, ano nangyari? Tanong ni Magnus. Tol, mukhang magsasagawa ng fiesta ang mga aswang ah. At ang pamilyang ito ang ihahanda nila. Ang dami nila sa labas eh. May mga gumagapang pa nga. Sabi naman ni Jaime. Anong gagawin natin? Di siguraduhin mo muna na walang makakapasok na aswang. Pakuan mo ang bintana para hindi mabuksan. Wala naman akong pako dito eh. Di yung pako na pangtrangka mo mismo, pukpukin mo na lang para bumaon kahit 1 pulgada. Hindi na yun mabubuksan pa basta-basta. Tapos ikaw naman Lisa, dito ka pumwesto sa gilid ng divider. Huwag kang lalapit doon sa may dingding. Madudukot ka dyan bigla. Lalo at pawid lang naman ang dingding ng bahay nyo. Tumango naman ang ginang at lumipat ng pwesto, saka nagbalot ng kumot na itim sa buong katawan. Katabi rin noon ang panganay na anak. Nakita ni Magnus na nakasilip si Jaime sa gilid ng bintana. Pare, hindi natin sila kaya. Masyado silang marami.
Sabi naman ni Magnus, anong gusto mo iparating? Hayaan na lang natin na kainin nila buong pamilya mo. Hindi naman nakasagot ang lalaking si Jaime. Kung meron kang itinatagong armas dyan, kahit matalim na itak, ito na ang tamang panahon para ilabas mo at gamitin. Naglakad naman papuntang kusina si Jaime at may kinuha. Pagkabalik nito ay meron ng dalang itak at sibat na bagakay. Tinitigan naman siya ni Magnus sa mata at sinabing, Jaime, tandaan mo, buhay ng pamilya mo ang ipinaglalaban mo rito. Kaya huwag kang matatakot na mamatay. Siguraduhin mo makabawas ka rin sa kanila kung mamamatay ka man sa gabing ito. Tila nabuhayan naman ng dugo ang lalaki dahil sa sinabi ni Magnus. Mga pogi, handa na kayo? Wika pa ni Magnus sa dalawa. Tumango naman sila Pandoy at Tombi habang parehong may hawak na itak. Ilang saglit pa ay may nararamdaman na silang nilalang na dumapo sa bubungan ng bahay. Bahagya rin kasi yung lumundo o bumaba. Nagkatinginan sila tapos sumenya si Magnus na may isa na nasa itaas ng bubungan. Tumango naman ang lahat. Sumilip si Magnus sa labas. Nakita niyang may 3 aswang ang naroon. Sumenya siya kay Jaime na pumatong sa lamesa at tusukin ng sibat iyong naroong isa. Itinuro niya iyong bahagi ng bubungan na lumundo o iyong pumaibaba. Tumango naman si Jaime. Si Pandoy naman ay sininyasan niyang sabay silang lalabas. Tapos si Tombi ay maiiwan muna sa loob para magbantay na walang pumasok sa pintuan. Bumilang si Magnus ng 3 sa kanyang daliri bilang hudyat. Pagkapitik ng 2 daliri, ay buong pwersang isinaksak ni Jaime ang sibat na gawa sa bagakay paitaas ng bubong. Kasabay noon ay ang isang napakalakas na palahaw ng isang galit na nilalang na nasa bubungan. Mabilis na nagsilabasan sina Magnus at Pandoy. Nakita nilang nakatingin pa sa itaas ang 3 aswang na nasa harapan. Marahil inaalam kung bakit napahiyaw ang kasama nila na nasa itaas. Agad namang pinana ni Magnus ang isa gamit ang crossbow. Pero mabilis iyong nakailag. Pero may tinamaan pa rin naman na aswang na naroon sa likuran. Tumarak iyon sa dibdib noong tinamaan pero hindi naman namatay. Pumapalag pa iyon at pilit binubunot ang palaso sa kanyang dibdib. Pandoy, tapusin mo na iyon. Ako na rito sa mga nasa harapan. Inilipat ni Magnus ang crossbow ng pwesto patungo sa kanyang likuran. Saka binunot ang itak. Dumukot siya ng nakahandang abo at asin na nasa bulsa at isinaboy sa 2 aswang. Kaya napatakip ng mukha nila ang 2 iyon para hindi mapasukan ng asin at abo sa mga mata. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Magnus na saksakin ng diretso ang isa sa dibdib. Sabay tadyak para mabunot agad ang itak. Tumimbuwang ang nilalang na iyon. Ang katabi naman ay umatake rin ng pagkalmot sa kanya kahit hindi pa makatingin ng diretso. Dahil sa dami ng abo na may asin na kumapit sa mukha at katawan, inilagan iyon ni Magnus ng payuko at diretsong sinaksak sa dibdib. Saka naman binalya ng katawan para tumalsik. Noong lingunin ni Magnus ang bakuran ay wasak na ang pintuan noon. Sumugod naman kay Magnus iyong isang aswang na kapapasok lang. Tumalon iyon sabay ng pagbuka ng pakpak at pakalmot na umatake. Dahil sa nakikita ni Magnus, naalanganin siya kapag sinalag niya iyon. Dahil pwede pa rin siyang mahampas ng malapad na pakpak, kaya umilag siya ng payuko, sabay ng pag-rolling sa lupa. Kaya lumihis lang ang kalmot noong aswang na sumugod. Pero pagtayo niya, ay naroon na agad ang papabaliktad na hampas ng pakpak ng aswang na iyon. Kaya tumalsik si Magnus noong tamaan siya ng pakpak. Si Pandoy naman ay diretsyong tinaga ang aswang sa may gilid ng leeg. Pero mabilis noon na binitawan ang pagkakahawak sa palaso
na pilit binubunot. Sinalag ng kamay ang itak ni Pandoy, sabay kapit ng malakas sa tagiliran hanggang sa bumaon ang mga kuko sa tagiliran ni Pandoy. Malakas na napasigaw si Pandoy noong maramdaman ang pagkalmot ng kuko ng aswang sa kanyang tagiliran. Si Jaime naman ay abala sa pagsaksak sa nilalang sa kanilang bubungan na nagpapalipat-lipat ng pwesto at pilit gumagawa ng butas na mapapasukan. Si Tomby ay palipat-lipat rin sa sala at sa kusina dahil may mga aswang rin na nagtatangkang pumasok mula roon. Muling bumangon si Magnus mula sa pagkakahandusay dahil sa tama ng pakpak. Imbis na sumugod ay hinintay niya iyon na muling umatake dahil naroon siya nakatayo sa malapit sa isang puno sa loob ng bakuran. Kaya kung hahampasin siya ng malapad na pakpak, ay makakatulong sa pagdepensa ang punong iyon. Pwede rin siyang umikot doon kapag hindi niya kayanin ang pag-atake. Ganyan ka ba kahina, bata? Tinamaan ka lang ng isang atake, naduwag ka na agad na sumugod. Pero huwag ka mag-alala, masipag ako. Ako na ang bahala sa atake. Galingan mo na lang sa pag-ilag at pagsalag para tumagal pa ang laban natin. Mayabang na sigaw pa ng nilalang. Sumugod na nga iyon ng pagkalmot mula sa itaas paibaba gamit ang kanang kamay. Naisip ni Magnus na kapag hindi niya binilisan ang kilos ay wala siyang mailalaban dahil maliban sa mahahaba ang mga kamay noon, may pakpak pa na magagamit din sa pag-atake. Pagkalmot nga noon ay muling inulit ni Magnus ang kanyang payukong pag-ilag. At iyon naman ang sinamantala ng kalaban dahil pagkalihis lang niya ay agad siyang tinadyakan noon kaya napasubsob naman siya sa lupa. Napapaisip si Magnus kung anong lahi ng mga aswang ang mga iyon. Bakit mas malakas kaysa sa mga nakalaban niya? Pero naisip niya rin na maaaring siya talaga ang problema. Bumagal at humina na siya sa laban magmula noong nawala sa kanya ang kapangyarihan ng medalyon. Nag-fighting stance si Magnus at dahan-dahang lumapit sa aswang na kaharap. Napangisi naman ang aswang at naisip na mukhang epektibo ang pang-iinsulto niya kay Magnus para lumapit ito at lumaban. Sunod-sunod na kalmot ng kaliwa at kanang kamay ang ataking ginawa ng aswang na halos hindi naman mahabol ni Magnus ang bilis. Kaya noong sa tansya niya na hindi na siya makakailag, ay agad na siyang umikot sa likuran ng puno bilang panangga. Ano bata? Magtatago ka na lang ba dyan sa puno? Kawawa naman ang nakatirang pamilya dyan. Umasa siguro sila na makakaligtas pa sila sa gabing ito dahil nariyan kayo. Pero pasensyahan tayo. Bukas na magdiriwang ng kaarawan ang pinuno namin. Kaya kailangang makuha namin ang buntis at dalagita dyan para maging handa sa selebrasyon na gaganapin bukas. Sumagot naman si Magnus. Mga hayop talaga kayo mga aswang. Pagkain lang ang tingin nyo sa aming mga tao. Pero huwag ka mag-alala. Ipapaalala ko sa iyo na hindi lahat sa amin ay simpleng pagkain lamang. Ang iba ay nakakamatay na pagkain at iyon ang ibibigay ko sa iyo. Tiniklop ng aswang na iyon ang kanyang pakpak at muling sumugod kay Magnus. Nakita naman ni Magnus na nakapaliyad na si Pandoy na nakasandal sa isang puno habang pilit nitong idinidiin ang itak sa kaharap na aswang. Habang nakapiga naman ang aswang na iyon sa kanyang tagiliran. Nagulat na lang si Magnus nang tamaan siya ng isang malakas na suntok mula sa aswang. At tila naalog ang utak niya sa lakas noon. Napatumba siya ng nakatihaya. Nawala kasi siya sa focus dahil sa pagkakatitig niya kay Pandoy. Noong lingunin niya naman ang gilid ng bahay ay naroon na si Tomby nakikipagbanatan sa dalawang aswang. Nag-kick up si Magnus para makabangon. Saka tumakbo at diretsong sinaksak sa katawan
ang aswang na may hawak kay Pandoy. Kaya unti-unti iyong nawala ng lakas. Muling nakapanlaban si Pandoy at sinaksak rin iyon ng itak sa kaliwang bahagi ng dibdib. Saka tumakbo patungo naman kay Tombi para tulungan iyon sa kaharap na dalawang aswang. Noong makalapit ay diretso itinusok ni Pandoy ang itak na hawak niya sa aswang na nakatalikod. Ginamit niya ang natitirang lakas upang isagad ang pagkakabaon noon sa katawan ng aswang. Doon palang humina ang aswang at natumba sa lupa. Pero hindi pa rin nauubos ang gigil ni Pandoy at pinagtataga niya pa iyon sa leeg hanggang sa humiwalay ang ulo. Si Tombi naman ay minamadali ang pakikiharap sa aswang na kalaban. Madali na iyon sa kanya dahil nag-iisa na lang. Hindi katulad kanina na halos palit-palitan sa pagkalmot ang dalawang aswang sa kanya. "Tombi, balik na sa loob!" Wika ni Magnus dahil alam niyang walang kasama roon si Jaime. Baka hindi kayanin ng lalaki kung makakapasok ang aswang na nasa itaas. Iniabot ni Magnus ang crossbow kay Tombi bago ito makapasok ng bahay. Nakita kasi ni Magnus na may paparating pang dalawang aswang na pagapang na pumasok sa bakuran. Pagkapasok ni Tombi sa loob, ay agad naglagay ng bala doon sa crossbow. Noong makita niya sa butas na mukhang paalis na ang aswang na naroon, ay agad niya iyong pinana. Kaya sapul iyon at bumagsak sa lupa sa bahaging likuran ni Magnus. Dalawang aswang pa ang nasa harapan ni Magnus. Mabuti at nakabawi na rin agad ng lakas si Pandoy. Tumabi siya kay Magnus. "Mags, kakaiba ang mga aswang na ito ah. Parang mas malakas sila at mas matibay kaysa sa mga pangkaraniwan. Mabuti na lang, may mga gamot ang mga sandata natin kaya tumatalab sa kanila. Dahil kung wala, kanina pa tayo kinain ng mga ito." "Oo nga. Sige, sa'yo yan nasa kaliwa, akin ang nasa kanan." Wika pa ni Magnus. Palit-palitan ng pag-atake si Magnus at ang kaharap na aswang. Pero sa tuwing magbubukas iyon ng pakpak at isasampal kay Magnus, ay yuyuko lang si Magnus, saka naman hihiwaan sa katawan sabay atras. Hindi siya pwedeng magtagal sa ilalim dahil dumidilim at panay ang kalmot doon ng aswang. Baka matsyempuhan siya sa leeg o sa mukha, lalo at nakapayuko siya kapag umaatake roon. Hanggang sa humina na nga ng tuluyan ang kaharap na aswang ni Magnus. Noong tumalon iyon kasabay ng pagkalmot, ay tinalunan rin ni Magnus. Pero pinuntirya niyang tagpasin ang kanang pakpak, kaya nawala iyon sa balanse at napaluhod sa lupa, na siya namang sinamantala ni Magnus ng pagtaga sa bato. Kaya biglang lumaylay ang ulo noon at natumba naman ang katawan. Pagkalingon naman ni Magnus kay Pandoy ay nakukumbabawan iyon ng isang aswang. Para silang nagtutulakan ng itak, kaya patakbong lumapit si Magnus para sana tumulong. Kaso, hindi niya inaasahan na pinaghandaan rin pala siya ng aswang na iyon dahil biglang bumukas ang pakpak at tinamaan sa binti si Magnus na kanya namang ikinatumba. Muling ibinalik ng aswang ang tingin kay Pandoy at nagulat na lang iyon nang isang palaso ang tumarak sa kanyang mata na halos tumagos pa sa likuran ng ulo. Doon na binawian ng buhay ang huling aswang na natirang sumalakay sa pamilyang tinutuluyan nila Magnus. Inalalayan ni Tommy si Pandoy na makatayo. "Ayos ka lang, tol?" "Ayos lang ako. Kaso may kalmot ako sa tagiliran. Mukhang malalim eh. Malakas ang pagdurugo." Sumabat naman si Magnus na nakalapit na rin sa kanila. "Patingin nga." Iniangat naman ni Pandoy ang kanyang damit. 3 guhit iyon na may katamtamang lalim. "Malayo sa bituka, tol. May dala naman tayong gamit panahi ng sugat dyan, tsaka gamot. Kaya ayos lang yan, maaagapan natin yan."
Wika pa ni Magnus at nagsipasok na sila sa loob ng bahay. Naabutan nilang hingal na hingal pa ang lalaking si Jaime na nakaupo malapit sa kanyang mag-iina. Jaime, ayos ka lang? Oo, maraming salamat sa inyo ha. Hindi ko akalaing mapapatay niyo lahat ng aswang na iyon. Ang dami nila eh. Jaime, makikigamit kami ng kusina niyo. May malalim na kalmot si Pandoy, tatahiin lang namin at huhugasan. Okay lang, sagot naman ng lalaki. Matapos matahi ang sugat ni Pandoy, ay doon na sila pinatulog ni Jaime sa kwarto ng dalagitang anak nito. Tapos sa isang kwarto na lang natulog ang buong mag-anak. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 157. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.